Ilang gabi na lang State of the Nation address na ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo ba na magbabayad tayo ng 10,000 sa bawat guest na attend sa sona ng Pangulo? Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, etong sinabi ni ni Kuya, magbibigay lang tayo ng ating opinion dito. Tungkol ito ha sa napakalaking budget no para sa darating na sona ngayong July 22. So yung 20 million, 'di ba? Kung sana yung 20 million na yon ay inilaan na lang sana sa feeding program, 'di ba? At sa mga healthcare services. Kasi yung 20 million, hindi naman siguro kakain kayo dyan ng mga sobrang mahal na pagkain. 'Di ba? Ang pwede lang naman na sasabihin or ilang oras na sasabihin or ibabalita or i-broadcast ng ating Pangulo yung mga kaganapan sa ating bansa at yung mga plano niya in the future at yung mga nangyayari ngayon sa bansa. Yun lang naman ang i-report niya, 'di ba? Yung mga plano niya at yung mga nagaganap na, yung mga achievements niya, 'di ba, sa administrasyon ngayon. Ilang gabi na lang State of the Nation address na ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo ba na magbabayad tayo ng 10,000 sa bawat guest na attend sa sona ng Pangulo? Sabi ni Secretary General Reginald Velasco, nag-prepare at nag-allocate ang gobyernong to ng 20 million pesos para sa darating na sona ni Pangulong BBM. Ngayon, to be fair, dito daw gagastusin yung 20 million pesos para sa ilang oras lang na activity. Sa pagkain, sa uniforme, sa seguridad, para daw sa invitation at giveaway, no? Token of appreciation. Wow, sana all. Potted plants and flowers at iba pang mga dekorasyon na gagamitin para sa ilang oras lang na activity. Tapos yung incidental expenses na hindi natin alam kung ano yung mga incidental expenses na yan. Ngayon, inaasahan na may 2,000 na guests na pupunta sa sona ng Pangulo. So kung kukumputin natin yan, 20 million divided by 2,000, pumapatak na 10,000 piso ang gagastusin per guest natin sa sona ng Pangulo. Ibig sabihin, yung taxpayer, tayong lahat yun, yung mamamayang Pilipino, ay magbabayad ng 10,000 piso sa bawat attendee ng sona ng Pangulo. Kung ikukumpara natin yan, yung sona ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019, gumastos lang ng 4.7 million pesos para sa 1,500 na attendees. Nung sona naman, ng Pangulong Noynoy Aquino, hindi lumagpas sa 3 milyong piso ang nagastos ng gobyerno para sa 2,000 attendees. Pero alam niyo mga boss, mapa Noynoy o Pangulong Duterte, hindi naman dapat fashion show ang sona. Oras yan para mag-report ang Pangulo sa kung ano na yung nagawa niya at ano yung mga plano niyang gawin sa mga susunod na taon. Hindi yan oras para magyabangan at magpagandahan ng suot yung mga attendees, yung mga congressman at mga senador. Hindi yan oras para ilabas yung mga pinakamahal na kotse at iyabang doon sa batasang pambansa. Mas lalong hindi yan panahon para ilabas yung mga luxury na relo, mga kwintas, alahas, at mga jewelries. At hindi yan panahon para paghainan kayo ng mga pinakamahal na pagkain para lamunin nyo habang nakikinig ng sona. Mga public officials kayo eh. Alam nyo, ina-expect sa inyo, sabi ng batas, that you shall live a simple and modest lives, and that you shall not indulge yourselves in extravagant and ostentatious display of wealth in any form. Alam nyo, habang mag-e-enjoy kayo sa loob ng batasang pambansa, milyon-milyong Pilipino nagugutom. Milyon-milyong mga manggagawa ang hindi na alam kung paano pagkakasahin yung garampot na sahod sa isang buong araw. Tapos kayo magpapakasasa dyan, mahiya naman kayo. Maya kayo sa amin ng mga taxpayer. Kakahiya kayo. Kaya babantayan namin kayo, panunuorin namin kayo. Pag may natira na kahit isang butil ng kanin dyan sa mga plato nyo, papakain namin sa inyo yan. Ang ano kasi ang SONA naman kasi, 'di ba? State of the Nation address. So, ipapaalam mo lang, 'di ba, sa taong bayan, no, ang mga kaganapan sa ating bansa. Ire-report mo lang 'yon, 'di ba? Kung ano yung magiging plano mo in the future. So, eto 'yon. Dapat kasi pag nasa SONA ka, hindi ka naman kakain ng sobrang mahal dyan. At hindi kayo pupunta dyan sa SONA na magpapabunggahan kayo ng mga susuotin ninyo. Mga mamahaling relo, mga mamahalin na mga damit, di ba? Sinong gumawa ng damit ninyo? Sinong sikat na artist na gumawa ng mga susuotin ninyo? Yung mga luxury cars ninyo na sobrang, di ba? Hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan? Alam nyo, ang simplicity, no, at focus sa tunay na pangyayari ang dapat na maging sentro ng SONA. 'Di ba? Siguro nga pag kayo diyan, no, kayo mga congressman diyan, mga senador, mga naimbitahan diyan, no, sa SONA na 'yan. Siguro kung kakain kayo, baka hindi niyo nga yan tatapusin yung kakainin niyo, 'di ba? Sayang. Sayang yung perang inilaan diyan sa SONA na 'yan na 20 million. No, maraming tao, maraming Pilipino ang nagugutom at nahihirapan sa buhay. 'Di ba?
'Di ba noon yung budget sa sa SONA ng dating pangulo, ang laki ng diferensya at kay Pinoy din sa compare mo ngayon sa administrasyon, sa nila, sa budget nila. At nung naalala ko yung mga naging menu, no, ng pagkain doon sa SONA, sa dating pangulong sa dating administrasyon, simple lang, simpleng pagkain, pagkaing Pinoy. 'Di ba? Alam naman natin na ang mga Marcos, 'di ba? Mga sanay sa maluho, sanay sa bongga, kasi nakasanayan nila kasi nga lumaki sila ng mayaman, 'di ba? Siguro hindi kasi nila hindi nila na nararamdaman yung hirap ng taong bayan. Pwede kang magsalita na tutulungan mo yung Pilipino, yung taong bayan, pero hindi mo ramdam kasi hindi mo nasanayan, hindi mo nararamdaman kasi nga hindi ikaw mismo ang nakaranas dahil hindi mo naranasan yon, yung pagiging mahirap, 'di ba? Yung mga nahihirapan sa buhay, yung mga kaos sa kita o kakarampot na sahod ng taong bayan, ng isang manggagawa. 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin sa 20 million. Pwede naman kayo mag-budget naman kayo diyan ng mga hindi ganun kalaking budget, 'di ba? Na mayayaman naman kayo. Ilang oras lang naman kayo diyan, 'di ba? Ang SONA ay dapat maging plataporma lang ng pangulo, no, para mag-uulat sa taong bayan tungkol sa mga nagawa sa administrasyon. 'Di ba? Mga kasalukuyang kalagayan ng bansa, no? At mga plano para sa hinaharap. Yun na nga yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Hindi ito ang okasyon na magpapakita ka ng mga kayamanan o luho mo. Hindi kayo nagiging politiko dahil 100% na nakikialam kayo sa taong bayan or concerned kayo sa mga pangyayari sa bansa. Ang iniisip nyo lang kung paano kayo yumaman. Yon ang totoo. Kung paano kayo yumaman. Hindi nyo naiisip ang kahirapan ng bawat Pilipino. Hay nako. Well, yun lang yun lang yung masishare ko. Yun lang yung yung opinion ko. I have the right to share my opinions, my thoughts. Nagbabayad din naman tayo ng tax. Lahat naman ng kinakain natin, may tax yun kahit tinapa, 'di ba, sardinas, noodles, may tax yun. Kahit lagyan mo pa dyan sa resibo, makikita mo dyan sa resibo, mayroong tax tayong binabayaran dyan. Kahit isang candy na yan, may tax yan. So lahat tayo nagbabayad ng tax. Meron tayong karapatan para mag-questions. So na lang, thank you for watching, guys. Okay. Huwag niyong pansinin tong mayroon akong puti-puti dito kasi nilagyan ko yan ng cream.